sama-sama tayong magiging karakling. Isang training aircraft ng isang flying school ang bumagsak sa Iba, Zambales. At ayon sa PNP Aviation Security Group, bumagsak ng eroplano sa agricultural area sa Barangay Lipay, Dingin, Panibwatan. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng plane crash. Sugatan ng piloto na flight instructor at 3 pang sakay na mga student pilot. Ginagamot na sila sa President Ramon Magsaysay Hospital. Bago sa saksi, saksak sa kaliwang bahagi ng dibdib ang ikinamatay ng TNVS driver na hinold up at pinatay ng 3 suspect na kanyang pinikap sa Parañaque. Base po yan sa autopsy na isinagawa ng NBI. Ang mga suspect pinano pa umunong gamitin ang unit at TNVS app ng biktima para makapang-hold up ng iba pa. Saksi, si John Consulta. Pagka pamunta tayo dito po yun sa kaliwa. Opo. Sa lugar na ito sa Nueva Ecija, nagtapos ang paghahanap sa labi ng hinold up at pinatay na TNVS driver na si Raymond Cabrera. Eksklusibo na saksiyan ng GMA Integrated News nang ituro mismo ng 2 suspect kung saan nila itinapon ang biktima. Ay, ito sir, dito po na Raymond. Ito, saan? Ito nga. Yan ba? Ito nga. Andyan pa ba? Andyan pa ba? Andyan pa ba, bro? Yan yung bato, sinasabi niya. Ito pa yung ano. Ito pa yung buto. Kasi ito yung buto. Ang isa sa mga suspect napaupo habang humahagulgol sa tapat ng labi ng kanilang pinatay. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Gusto ko humingi ng tawad sa inyo kasi isa ko sa mga naging instrumento ng Diyos para mangyari. Sorry po. Pagkatapos makordonan, mabilis na inikot at hinanap ng forensic team ng NBI ang mga masukol na halaman sa gilid ng kalsada para ma-recover ang labi. Nagsuot muna tayo ng mask dahil medyo hindi na nga maganda yung amoy dito sa area at sa ating nakikita ngayon ongoing ang retrieval operations ng NBI at inuuna nilang kunin yung merong nakuhang car matting, may nakuhang damit. At sa ngayon ay kukunin na yung pinakamismong katawan ng ating TNVS driver. Nakuha rin ng NBI ang sapatos, pantalon at bakal sa binti ng biktima. With the recovery and the identification of the remains, that would support and strengthen our case. We already charged them for murder and carnapping. Murder, what led us to file murder despite the yung hindi pa na-recover ito at that time was the amount of blood dun sa recovered vehicle na recover ito ng NBI and the recording dun sa dashcam. May 18 nang makuna ng CCTV ang pagsakay ng 3 suspect sa TNVS unit ni Cabrera. Ang isa sa kanila, nakunan pang may kinuwang kutsilyo sa halamanan. Di nakunan ng video ang pang-hold up at pagpatay sa biktima. Pero nadinig sa recording ng dashcam ang karumal-dumal na krimi. Ano ba tinulog to? Sa tiyan lang sa puso, tinatagit yung puso. Hindi ko makuha. Hugutin mo saksak mo naman sa puso. May ngalo pa yan, tuluyan yun ha. Patayin ka na namin. Gamit ang unit ni Cabrera, bumiyahe ang mga suspect papuntang Nueva Ecija para itapon doon ang katawan ng biktima. Pag-amin ng isa sa mga suspect, gipit sila, kaya raw nila hinold up si Cabrera. Pero nanlaban at nakipag-agawan daw ng kutsilyo ang biktima, kaya nagkaroon din ng mga hiwa ang kamay ng suspect. Ako po yung unang nasaksak ni Sir. So inagaw niya yung kutsilyo. Naging respond ng katawan ko po yung gumante. Inilahad din ng isang suspect na napag-usapan din nilang gamitin ang sasakyan at TNVS ng biktima para makapang-hold up ng iba pa. Babiyahin niya po yung si Mr. Cabrera po. Tapos Gagawa po ulit ng sabi ko, nang gagawa na yung ganun po, hold up yung para magkapera po. yung sir, yung magiging sakay po. Abot-abot ang paghingi ng tawad ng mga suspect sa pamilya ng biktima. Hindi ko po inaasahan mapapatawad niyo ako pero hindi po ako ng tawad sa inyo. Habang buhay sa Diyos, TNVS community, humingi po nung
pasensya sa inyo lahat. Nahanap na ang labi ng biktimang si Cabrera, pero di nawawala ang sakit na nararamdaman ng kanyang pamilya. Nalabis ang puot sa mga suspect. Marinig dati sa Dasam, humihingi ng awa ang asawa ko sa kanila na tama na po. Pero ang ginawa nila, sinaksak pa rin nila ng sinaksak. Inanap pa rin nila yung puso. Kasi hindi sila tao eh. Mga hayop sila. Sinaniban sila ng demonyo. Nawalan kami ng pati di pamilya dahil sininawa nila. Nagpasalamat naman sila sa lahat ng tumulong para makita ang labi ng kanilang padre de pamilya. Salamat po sa pagtutok po sa amin. Sa inyong mga media po, hindi po namin matuntun ko sa ang provision ng asawa ko. Maraming salamat sa tulong po ninyo lahat. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Hindi lang sa presyo ng petrolyo, kundi pati sa singil sa kuryente, ramdam ang epekto ng tensyon sa Middle East. May nakaambang dagdag singil na Meralco ngayong buwan, habang posibleng may oil price hike naman sa susunod na linggo. Saksi, si Maki Pulido. Bumaba man o tumaas ang Meralco bill ni Josephine, pasakit pa rin daw ito sa budget. Mag-iipit ka lang sa ibang bagay. Sa pagkain, doon ka na lang magbabawas. Pero ngayong Hulyo, lalo pa niyang kailangang maghigpit ng sinturon. 49 centavos kada kilowatt hour ang dagdag singil ng Meralco. 98 pesos na dagdag yan sa bill kung 200 kilowatt hour ang konsumo. Kapag 500 kilowatt hour, 244 pesos ang dagdag. Suko na talaga. Surrender talaga kami. Wala naman talaga tayong choice kundi bayaran sila. Isa sa mga dahilan ng dagdag singil ang bahagyang pagtaas ng transmission charge dahil sa pagmahal ng bentahan sa reserve market. Pero ang pangunahing sanhi ang pagtaas ng generation charge. Nagmahal ang benta ng mga plantang pinagkukunan nila ng kuryente. Una, dahil bumabang halaga ng piso, at ikalawa, sumipa ang presyo ng krudo dahil sa gantihan ng pag-atake ng Israel at Iran. Yung biggest component of the power rate is always the generation charge. On the average, it's around 60% of the cost of the power rate, both households and businesses. Sa datos ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, mahigit 600 ang namatay noong Hunyo sa pinakahuling girian ng dalawang bansa na nagsimula nung umatake ang Israel sa military at nuclear facilities ng Iran para pigilan ang Iran na makagawa ng nuclear weapon. Itinanggi naman niya ng Iran. Ang tensyon sa Middle East nagdulot ng big-time oil price hikes sa Pilipinas. Umabot pa sa mahigit 5 piso kada litro ang kabuuang taas presyo sa diesel noong huling linggo ng Hunyo. Ngayon naman, ang tensyon sa Red Sea dahil sa mga pag-atake ng grupong Houthi sa mga barko ang isa sa nakikitang dahilan ng oil price hike sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4 na araw na trading, tig-piso kada litro ang posibleng pagtaas sa diesel at kerosene. Nasa 50 sentimo kada litro naman sa gasolina. Isa pang nakikitang dahilan ng inaasahang mas mababang produksyon ng langis sa Amerika na bansang pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo. Parang baliwala rin eh, tataas ng malaki. Bababa, maliit. Hindi naman namin nararamdaman, lalo na kami mga taxi. Dagdag na naman po yan sa gastos namin kasi mataas yung ngayon sa gas. So, syempre, adjust na naman tama sa budget. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Sa pagpapatuloy ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero, 2 bag ang iniahon ng mga diver mula sa Taal Lake. Ang mga buto naman sa sako na natagpuan kahapon, posibleng isailalim sa DNA test kung mapatunayang buto ito ng tao. Saksi, si Rafi Tima. Hindi kalayuan mula sa Pampang, 2 bag ang iniahon ng mga diver ng Philippine Coast Guard mula sa ilalim ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Sa kuha ng aking drone, makikita ang mga pulang bag. Ipinasa ang mga ito sa mga kawani ng PNP SOCO o Scene of the Crime Operatives at isinilid sa mga cadaver bag. Hindi pa kinukumpirma ng mga otoridad kung ano ang laman ng 2 bag. Ikalawang araw na ito ng operasyon sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Yung description ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So, kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaring mag-disintegrate dun sa
or magutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Habang isinasagawa ang retrieval operation, ilang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nasa Pampang. Ang ilan sa kanila, nagsindi ng kandila. It's a mixed emotion, excited, at the same time nalulungkot. Merong kaba, pero ganun pa man, we are very happy. At least finally, lahat ng sinasabi ni Dondon Patidongan ay totoo. Bago ang 2 bag, may isang sako ng na-recover kahapon. Base sa pahayag ng Department of Justice, naglalaman ito ng 6 mga sunog na buto ng tao. Pero isa sa ilalim pa ito sa forensic examination para malaman kung buto nga ba ito ng tao. Ayon sa DOJ, kung lalabas na buto ng tao ang nakuha sa Taal Lake, ikukumpara ang DNA nito sa mga DNA sample na sinimulan ng kunin mula sa mga kaanak ng missing sabongero. This will be subjected to a DNA test. The DNA matching is actually underway. Kumbaga, ang gagawin po natin, kukunan natin ng DNA samples ang mga kamag-anak ng mga nawawala at imamatch ho natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi naman daw mag-match ang DNA, iimbestigahan pa rin kung panibagong kaso ito ng pagpatay. Sabi rin ng DOJ, kukonsultahin nila ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Nakipag-ugnayan ng GMA Integrated News kay Fortun at pinadala ang larawan ng unang naiahon ng mga buto. Base raw sa mga litrato, mahirap daw maglabas ng konklusyon. Definitely, you cannot do a thorough investigation including an examination on site. Dadalhin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Sa akin yan, pa-x-ray ko, to be sure. Kung mapapatunayan sa tao raw ang mga buto, sabi ni Fortun, isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano yan? Disarticulated, dismembered, remains, skeletal remains na ba or parts na siniksik mo sa sako. Between burning and burak, I would prefer burak kasi mahuhugasan yung buto, kung buto nga yan. Kasi kung burning yan, medyo lumalabo ang DNA testing. Handa raw si Fortun na tumulong sa otoridad. Panawagan niya sa nagsasagawa ng retrieval operations maging maingat sa pagbubukas ng mga pinaglagyan sa mga buto. Ayon sa DOJ, bukod kay Julie Dondon Patidongan, meron pa silang ilang impormante na nagtuturo kung saan maghahanap ang Philippine Coast Guard. There are other locals that have given similar information dahil lumutang nga po itong si whistleblower. Biglang nagsilabasan din dun sa local area. Merong minark ang Philippine Coast Guard na 2 site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako. Pinagtutulungan daw ng PNP-CIDG at NBI ang investigasyon. May prosecutor din sa lugar para sa mabilis at maingat na investigasyon. Magpapatuloy ang search and retrieval operation ng Coast Guard sa lugar kung saan nakita ang mga bag. Maingat daw ang kanilang dive operation dahil malalim ang kanilang search area, maburak at napakalimitado ng visibility. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nanindigan si Julie Dondon Patidongan na may ebidensya siya laban kay PCSO Chairman at retired Judge Felix Reyes na inakusahan niyang naglakad umano ng kaso nila kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Hamon ni Patidongan kina Reyes at Charlie Atong ang magpa-lie detector test. Saksi, Sian Cruz. Matapos sabihin ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy na si PCSO Chairman Felix Reyes ang tigaayos umano ng mga kaso ni Charlie Atong Ang, hinamon siya ng retiradong huwes na patunayan ang akusasyon at kung hindi ay manahimik na lamang siya. Ang tugon dito ni Patidongan, isa ring hamon. Hindi naman galing din sa bibig ko na siya ang tumutulong, galing din kay Mr. Atong Ang. Samunin ko kayo, 2 kayo ni Mr. Atong Ang, magpa-lie detector tayo. Yun lang masasabi ko sa kanila. Kung sino talaga sa amin ang nagsasalita ng totoo. Git ni Patidongan, may ebidensya siya laban kay Reyes pero hindi niya inilahad kung ano ito. Isa si Patidongan sa 6 na akusado sa kaso ng missing sabongero. Kwento niya,
ang retiradong huwes umano ang naglakad ng kanilang kaso. Si Judge Felix na yan, siya na mismo ang naglakad niyan. Mga judge, kinakausap niya na yan. Kaya lahat alam ko dahil sa bibig rin ni Mr. Atong Ang nanggaling yan. Ngayon kaya kong patunayan, gugulatin ko sila. Wala rin daw ideya si Patidongan na aplikante pala para sa susunod na ombudsman ang retired judge. Sinisika pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Naang at Sherman Reyes ukol sa mga bagong pahayag ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.